Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang tanghali sa inyo Popoy at Bea. Ako nga pala si Isko, ang humble store owner ng Sampaloc, Manila. Super fan ako ng Dear MOR. Noong nasa radyo pa kayo, lagi akong nakatutok sa 101.9. Kahit na nga noong nasa online na kayo ay hindi na ako bumibitaw pa sa pakikinig sa inyong programa. Popoy at Bea, nag-message ako sa inyo kasi gusto ko sanang humingi ng payo para sa problemang meron ako ngayon. Nagsimula ang lahat na makilala ko si Sarah. Nagtatrabaho si Sarah sa isang maliit na pharmacy na malapit sa tindahan ko. Ever since makita ko si Sarah ay hindi ko na nga matanggal ang mata ko sa kanya. Popoy at Bea, aaminin ko na never pa akong nagkaroon ng girlfriend. Hindi naman sa hindi ako naghahanap at lalong hindi rin naman dahil sa walang pumapatol sa akin, sadyang wala lang talagang babaeng dumarating pa sa buhay ko. Meron naman akong mga nakikilalang mga babae, pero hindi pa nakakatawid sa next step. Lagi akong naiipit sa getting to know stage kahit anong forma pa ang gawin ko. Popoy at Bea, ang totoo niyan ay nagbalak na akong tumigil sa paghahanap na magiging girlfriend ko. Sabi ko pa nga sa sarili ko na kung may darating, ay may darating. Kung wala, di wala. No hard feelings, kumbaga. Handa na akong tanggapin ang single blessedness ko. Pero ayun nga, nagbago ang lahat noong makilala ko si Sarah. Masakit na masakit kasi ang ulo ko noon at dahil wala naman akong kasama sa bahay, ako na mismo ang bumili ng gamot sa pharmacy. Dito ko na nga unang nasilayan ang kagandahan nitong si Sarah. Para talaga akong nakakita ng anghel dito sa lupa. Nagliwanag ang mundo noong makita ng dalawang mata ko si Sarah. Nakakatawa nga Popoy at Bea kasi natameme ako habang bumibili ng gamot. Buti na lang talaga ay nakarecover ako at nagawa ko pang magsalita. Nabighani talaga ako kay Sarah na kahit wala akong nararamdaman, ay pumupunta ako sa pharmacy niya para lang makita siya. Popoy at Bea, wala na talaga Para na talaga akong na-magnet kay Sarah. Sa awa naman ng Diyos ay very approachable siya. Hindi nagtagal ay naging malapit kami sa isa't isa ni Sarah. Nakatulong din na tiyambang bumili naman siya sa store ko. Nakilala niya ako agad at doon na nga kami nag-umpisa. Okay na sana kami ni Sarah. Ilang buwan rin kaming nag-uusap-usap. Ang kaso, nagbago ang lahat ng maisisipan kong umamin ng totoong feelings ko para sa kanya. Boom! Busted agad. Popoy at Bea, mayroon daw kasing nagpapatibok na sa puso niya. At pasensya na, hindi ako yun. Para lang malinaw, hindi pa sila noong napupusuan niya. Pero bilang gusto na nga niya yung lalaki, olats na raw ako. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin 31 minutes makalipas ang alauna ng hapon. Unang bahagi pa lamang yan ng story natin for today. Hashtag Dear MOR. Ano na? Ano ba nangyari kay Isko, di ba? At kay Sarah na okay na sana. Nag-uusap na kaso nung umamin, sabay busted naman. Huwag kayong ganyang mga babae naman, Bea. Yan na naman kayo. Uy, teka. Ganyan. Oy, hindi naman kasi, anong tawag dito?
hindi naman siya parang busted na busted. Pinigilan lang, alam mo yun, mapunta talaga dun sa ligawan stage or alam mo yun, mapunta sa iba pang level. Ano pa bang Mabuti ibig nga sabihin nun? hindi. Pag when you say busted kasi, pinayagan mo ng manligaw, tapos ay hindi bet, hindi umepek, edi doon, saka sasabing, uy, ligwak ka na, wititit na. Pero yung kapag ka, uy, wait lang, I'm sorry, I cannot accept your feelings. Sa umpisa pa lang, hindi mo na busted ang tawag doon. I feel like kasi ginagamit lang for me, ginagamit lang yung term kapag ka nanligaw na. Pero gamitin natin Busted. rejection. Nanligaw Charot. na nga eh. Di ganun din nga yun eh. Busted, na-reject, Pero- na friend zone. Pero regardless kung ano ba yung term na gagamitin, I give it to Sarah na naging honest siya sa umpisa pa lang. I mean, nung nakita na niya na parang or nung nagtapat na etong ano pa nito? Si Isko. Si Isko. Isko, nung nakita niyang magtatapat na si Isko, doon niya sinabi na wait, we cannot go further than the friendship, ganyan. We have to give it to Sarah, naging honest na siya. Kasi yung mga ibang mga babae dyan, talaga like mo, kung maniligaw ka, sige, kukunin muna niya yung mga ligaw perks bago tuluyang babasti din. Pero si Sarah Legal kasi, perks. yeah, Mga Diba? tsokolate, mga kung ano-anong gift, libreng mga pamasahe. free ride. Oo, tapos yung mga pa-dinner, yung mga pa-lunch, o kaya yung mga utos na, uy, pakipuntahan naman yung ganito, pakiayos yung ganyan, ligaw perks. Okay, legal Tapos- perks, ibig sabihin yung mga, kumbaga, taking advantage perks. Yan, doon sa panliligaw. Legal perks is, merong taking advantage of the legal perks, pero yung legal perks itself, hindi naman yun, taking advantage Yes. na mismo. Oo. Pero we give it to Mm. Sarah kasi yung iba dyan, alam naman nilang hindi nila type yung lalaki, pero alam mo yun, sige papaligawin nila, knowing naman na alam nilang hindi nila sasagutin, hahayaan lang nilang manligaw for the sake of mapagbigyan, at yun nga, yung legal perks, and then eventually saka i-break yung puso, pagkatapos alam mo yun, bigyan ng konting asa. But you know, ang in a nangyari- way, okay lang rin naman yun. Para sa akin. No? Hindi, yung kaninang reaction ko, yan talaga yung initial reaction ng mga kalalakihan. 'Di ba? Yun. Kapag ka nare-reject, kapag ka grabe naman 'to. Oh, nagtapat lang ako na gusto kita, pwede ba manligaw? Tapos sinagot agad ako, ay, I'm sorry. Okay lang tayo as friends kasi meron na akong iba napupusuan. O meron na ako napupusuan, nanliligaw pa rin siya. Ako talaga okay sa akin yung honesty ni Sarah. Oo. Pero 'di ba, syempre masakit din 'yun para Oo, kay definitely. Isko. Pero alam nyo guys, wala naman din kasi para sa mga kalalakihan, para sa mga nanliligaw lalong-lalo na, 'di ba? Wala naman kasi talagang ibang salita para ipalit doon sa I'm sorry, 'wag mo nang ituloy yung panliligaw mo. 'Di ba? Wala naman talaga eh. 'Di ba? Ano Yeah. bang in as much as gusto natin na hindi meron pa akong kaya pa kitang ma-impress ganito sa ganyan, kung ayaw talaga ayaw. We just have to respect yung decision nung babae. Okay? Oo. Para hindi rin maging masakit sa atin. Let's not even let's not even pity ourselves. 'Di ba na siguro pangit ako, siguro ganito lang kasi yung trabaho ko. No, siguro hindi ka lang talaga niya type. And that's it. 'Di ba? Mas maganda na nga 'yun, Beye, kaysa yung yun nga nakuhanan ka pa ng mga perks. Pero para sa akin okay din naman yung mga babae na magpapaligaw. Sige, subukan natin, hindi talaga kita Bibigyan ng type. chance. Oo, bibigyan kita ng chance para i-showcase yung talent mo, 'di ba? I-showcase yung talent mo, try to impress me. Malay mo naman kasi, 'di ba? Meron pa pala ako mga Malay mo biglang bagay na magbago. yes, oo, Eventually. pwede naman 'yon. Pero meron kasi mga tao na katulad ni Sarah na siguro alam nila kung sino yung gusto nila at talagang nasa bingit na ng sasagutin na yung isa, 'di ba, Oo. na nagugustuhan niya. So, sino ba naman Nagkataon tayo kasi. para kumbaga medyo panira ka na sa moment din ni Sarah eh. At O nung kapag ka lalaki, ganoon. kung sino man yun. Yes. Nagkataon lang kasi talaga, Isko, no, Popoy, no, na meron na kasing nauna siguro,
Or meron na talagang naunang napusuan etong si Sarah. So Isko, at kayong mga kamorkada na may karanasan ganyan, huwag niyong iisipin agad-agad na nasa inyo ang mali. Minsan talaga it's all about the timing, or minsan talaga nandun na sa sitwasyon ng babaeng nililigawan niyo. Pwedeng meron na siyang nagugustuhang iba, o di naman kaya wala pa sa isip niya ang magjowa, or basically, hindi lang ikaw yung talagang gayang sinabi ni Popoy, hindi lang talaga ikaw yung type niya. Pero it doesn't mean na pangit ka, na wala kang kwenta, wala kang silbi, lesser person ka. It's not like that. May preference lang talaga yung babae na yon. Lahat tayo actually, meron tayong mga kanya-kanyang preference. At hindi lang Yes. talaga ikaw swak dun sa preference niya. Pero definitely, meron dyang ibang babae na talagang matitipuhan yung tulad mo. Okay? Oo Ang naman. kailangan lang makitagpo kayo, makita nyo ang isa't isa para alam At mo hindi yun. naman mahirap hanapin yan, Isko, merong kang tindahan. Alam mo na, yung mga biglang pwedeng pa Gcash, kuya. Yung mga ganyan. Kaso Ay, nakalimutan ko yung ano ba yan, magpapa-cash out ako. Kaso nakalimutan ko yung yung mga Salita. ganyan. O Bakit kaya lahat ng babae sa'yo, Poy, ganyan magsalita? Sinasample mo, nire-react mo na babae, Sorry, palagi pa yung braces at maluwag yung panga. Bakit? sa nakabaliktad yung yung ganyan, naka-protrude yung Parang nasa manhid yung ilalim dila. na lower Alam mo jaw. yun? Kuya, magkano yung soft drinks mo? Tapos Sige na, yung relax mo, lang. can I buy chichirya here? Yan yung mga ganyan. Typical ng Hindi ba ka dyan? Nasa tindahan ka, daming mga nasa dyan. Kita tindahan mo nga. ang ligaya. Oo, mga alam mo na, mangungutang kunyari, tapos papahabol-habol sa'yo. Lalo na pagbayaran na. Wag ganon. Wag naman kayo magpa-auto sa ganon. Pero totoo yun, no? Isko, no? Nandyan yung babae para sa'yo. Although, syempre, first part pa lang tayo, Popoy. Ang dami pang pwedeng mangyari sa second part. Kasi sa first part, wala namang sinabi na magjowa na. Etong si Sarah at yung lalaki. Malay mo naman, one day isang araw, magkaroon pala ng change of heart. Etong si babae, bilang naging close din naman na sila ni Isko. Malay mo, meron siyang nakitang hindi maganda doon sa natitipuhan niyang lalaki at mababaling ang kanyang pansin doon kay Isko. Pero we never know. We never know yet. Oo, kasi may second part pa naman. Pero teka lang. Kasi naman Isko, alam mo ang gagawin kapag sumakit ang ulo mo? 'Di ba? Alam mo na yan tinuro na sa atin kapag sumasakit ang ulo mo, hindi basta agad inom ng gamot. 'Di ba? Kaya siya napapunta ron sa pharmacy na pinagtatrabahuhan ni Sarah 'Di ba? Dapat appear muna tayo. Appear tayo, sumakit ang ulo ko, ayan, sunod-sunod na yan Ganyan yan. Pagkasakit ng ulo mo, sasakit ang bewang mo, tapos mapapa-sex bomb ka na yan. Sex bomb, sex bomb, sex bomb. Ganun yun. Mapapasayaw ka na. Pwede namang appear muna. Ayan, sakit ng ulo ko. Pare, appear nga muna tayo. Ganun dapat. That's the attitude. Diretso na natin. Saridon. Sige. Yun din naman yung team song ng Saridon. Pagsakit ng ulo mo, magsaridon ka. Yan. Kita nyo naman. Diba? Ay, nako. Makakaloka. Teka lang, may sinasabi dito si Chichi Poyo. Sabi nga, ako nga, I don't believe in the concept of ligaw. Para sa akin, no need dumaan sa courtship if gusto naman ng isa't isa. Pwede namang mag-get to know each other kapag ka nasa isang relasyon na. But that's only for me, to each his own. Yan ang sabi Ayan, ni Chichi. there's no easy way to break somebody's heart. There's no easy way to break somebody's heart. Yan ang sabi naman ni Moji. Ayan, si Margaret Abiog. Thank you, Margaret. Uy, Margaret Abiog. Moji, tigilan mo nakakapadala ng spaghetti, ha? Iba naman. Hindi, joke. Pero I love him so much. Thank you so much, Moji. Oo. Ayan, si Mark Louis Espiritu, sabi niya, let's be friends na lang. Ouch. It's not me. It's not you. It's me. Yung mga ganyan. Pero sa bagay, no, what is the easiest or maybe the kindest words to use? Kapag I don't know. parang wala no. Regardless, masasaktan. Kahit sobrang kahit sobrang bait pa. Kahit pa sabihin mo na magmamadre kasi ako, masasaktan pa rin siya.
Alam Magsiself-pity mo, pa rin siya. Alam mo, sabi nga ni Moji, sabi niya, I'm like Sarah. Kapag ka ayaw ko, sinasabi ko kaagad. Pagka walang magic, wala talagang chance. This portion is brought to you by Maggie Magic Sarap. Pagka Alam walang mo, ang dami magic, nakakalibre sa wala atin. talagang chance. Di ba? Ang dami niya nakakalibre ng mga ano natin, ano? Pasok, mga sponsors! Uy, pero totoo naman kasi yan. Alam mo naman minsan, di ba, Poy? Ganun din naman ng mga lalaki. Alam nyo minsan kapag kami nakilala kayong babae, alam nyo na imposibleng maging kayo, na hindi mo talaga siya matitipuhan, and there's no way na, alam mo yon magiging magjawaan kayo. Kaya kapag ka nagparamdam, masasabi mo na kaagad na, I'm sorry, we cannot work. Oo, I have a different type or whatsoever. Totoo yan eh. Totoo. Ang hirap man-reject, lalo na kapag alam mo kung ano, sino, o meron ka na talaga napupusuan. Di ba? Mahirap naman sabihin na mahirap naman magpaka-plastic. Let's just be friends. Ganito, ganyan. Ay, nako. Pagkatapos na-express na baka pwedeng manligaw, medyo... Pero kasi, ang matindi rito, may second part yung kwento. Ayan. Yan na naman. Yan yun. Aantabayanan nyo. Yan. Nababasahin ko. At pakikinggan nyo. Sa oras nating I Love You, 1:43. Ayan. Kaya naman i-share pa ng i-share ang ating live stream for today, mga kapamilya. Samahan nyo lamang po kami. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. Kasama ang aming mga asong kumakahon. At syempre, pabati lang, pabati lang sa tropa kong si JB Cano. Laro tayo soon. Pag may time na ako. At ako po si Gorgeous B, Bea Bells. Popoy and Bea, nabasted man ako ni Sarah ay hindi ako agad pinanghinaan ng loob. Tulad nga ng nasabi ko kanina ay hindi pa si Sarah at yung lalaki. May pag-asa pa rin na hindi naman sila magkatuluyan. At habang hindi pa nangyayari yun, ay nagpaka-friendly friend muna ako. Kapag ka naghahanap na makakausap si Sarah ay nandun ako para makinig. Kapag kailangan ni Sarah na makakatulong, laging ako ang una sa pila. Popoy at Bea, kahit anong bagay, basta alam kong makadadagdag sa pogi points ko, ay ginagawa ko. Malakas ang loob noon kasi never ko pang nakita yung lalaking nagpapatibok kuno ng puso ni Sarah. Hanggat wala siya, ay may chance ako. Popoy at Bea, nabasag ang pag-asang pinangahawakan ko nung bigla ko na lang nakita si Sarah na may kasamang lalaki. Naka-holding hands pa ang dalawang walang hiya. Grabe talaga. Durog na durog ako noong moment na yun. Ang sakit palang makita yung babaeng mahal mo na may kasama ng iba. Alam nyo, nakakabwisit. Napaka-sweet nilang tignan eh. Parang match made in heaven ang datingan. Nawala na nga yung pag-asang mapapasakin pa si Sarah. Bumagsak din ang confidence ko sa sarili ko. Kung ganoon ang tipong lalaki nitong si Sarah, napagtanto ko na wala talaga akong magagawa. Popoy at Bea, ang kinaiinis ko palalo ay yung pagtambay-tambay ni Sarah sa store ko. Lalo kapag wala silang sked ng boyfriend niya. Hilig niya akong kausapin after niya akong sakta ng sobra. Kakaiba, di ba? Sa bagay, ano nga naman ang alam niya? Para talaga akong pinagtitripan ng tadhana. Popoy at Bea, hindi nagtagal ay napansin ko na hindi nagpapakita yung lalaki kay Sarah. Nakaramdam talaga na parang may nangyari doon sa dalawa eh. Pinuntahan ko agad si Sarah para kumustahin. At doon ko na nga nalaman na nagkahiwalay na si Sarah at yung boyfriend niya. Grabe, todo iyak siya sa akin. Wala akong nagawa kundi ang i-comfort siya.
Kapag ang tao heartbroken, kailangan nito ng ibang taong masasandalan. Popoy and Bea, okay na sana ang lahat eh. Dumalas ang pagtambay-tambay namin ni Sarah. Gabi-gabi, magkausap kami at magka-chat. Basta lagi akong nandoon kapag kakailangan na ni Sarah ng makakasama o makakausap. Pero dito na nga ako medyo nagka-problema. Alam ko naman na walang ibang mas maganda pang opportunity na maging kami ni Sarah kundi ito. Problema lang, alam ko rin ginagamit lang din ako ni Sarah para makalimutan yung lalaking nanakit sa kanya. Nakahanap siya ng rebound. Hindi ko tuloy alam kung ano ang gagawin ko. Magpapagamit ba ako sa pag-asang magiging kami o ititigil ko na ang kahibangan ko? Dapat ko bang tanungin si Sarah kung ano na ba talaga kami? Natatakot kasi ako na baka pagka ginawa ko yun, ay mawala na ng tuluyan si Sarah sa buhay ko. Popoy at Bea, ano ba ang maganda at tamang gawin? Ituloy ko lang ba ang pagiging shoulder to cry on sa kanya? O wag na? Sana ay matulungan ninyo akong dalawa. Umaasang makakahanap ng sagot, Isko. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, ang oras na natin 8 minutes before 2 p.m. At ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Tapal King Vulcasil. Panakip butas nga lang ba? Itong si Isko. Oh, kita nyo naman naging panakip butas. Pagpapatuloy niya pa ba Bea? O hindi na? Kasi ako, honestly, no, bilang isang lalaki, every obstacle is an opportunity. Yan. Yun yung masasabi ko sa iyo, Isko. Dahil, sige, kasi hurting pa eh. Itong si Sarah, doon sa nangyari sa kanya ng boyfriend niya, ng ex-boyfriend niya, at ikaw yung nagka-comfort sa kanya since you're there, 'di ba? You can turn it into an opportunity. Hindi ka naman nagte-take advantage, okay? Para sa akin, wag lang to the point na nagte-take advantage ka at may I offer myself to you, ganyan. Basta ayusin mo lang rin, syempre. Just be there as a friend muna para sa akin. Kung gustong-gusto mo pa rin si Sarah. And later on, ma-appreciate ka rin yan. Diba? Kung sakasakaling ganun. But you just be ready doon sa possibility also na okay, may impress siya sa'yo as a friend. Yan, pero not necessarily mabibigyan ka ng pagkakataon na makapanligaw sa kanya. Kumbaga, kung ano lang talaga yung tingin niya sa ngayon, wag mo munang palitan. Kasi mahirap din, Bea, kapag ino-offer mo yung sarili mo na, hindi, sige, dahil nasaktan ka, dito lang ako, available ako palagi sa'yo. Kasi marireverse yan eh. Sa bandang huli, hindi, at the end of the day, baka hindi pa rin ikaw yung gusto na saktan ka. You've invested so much na mas, kumbaga, ang expectations mo, you have to learn to manage your expectations. Okay? Kung bilang kaibigan, Bea, wala yatang tunog yung mic mo. Kung bilang kaibigan, kaya kayo magkasama at nako-comfort mo siya, ganun muna. Ganun na muna. Huwag mo munang ipilit yung bagay na gusto mo nang ipasok yung puso mo sa puso niya. Yan. Medyo linawin mo agad yung mga bagay Kaya na gusto nga. mo ipasok o pasukin, Popoy. Pero alam mo, Correct. tama yung sinabi ni Popoy, Isko, no? Napaka-tricky ng ganyang sitwasyon at walang tama o maling sagot kaming mabibigay sa'yo. Kasi it will all depend doon sa emotional state and mental state ng babae. Kung ikaw ba patuloy kanyang gagamiting panakip butas or magbabago yung puso niya pag nakita niya na deserving ka na maging, alam mo yon, maging
maging boyfriend, okay ka pala maging boyfriend, magbabago isip niya. Hindi natin mapapredict yan. We will never know until we get there talaga. Kaya Mhm. ang sagot mo lang talaga ngayon, Isko, is payag ka ba sa ganyang sitwasyon at aware ka ba sa mga risk na pwedeng mga mangyari? Kasi syempre ang saya mo 'di ba? Mahiwalay na sila 'di ba? Ganyan-ganyan. Mabuti nga at aware ka na sinasamahan ka ni Sarah, pumapayag siya mag-hangout-hangout kayo dahil naghahanap siya ng alam mo 'yon, panakip butas yada-yada. Pero I guess ang kunin mo nga is yung sinabi ni Popoy na be there as a friend muna. Huwag kang parang asong gutom na gutom at nag-aabang ng buto. Alam mo yun? Gina G, Huwag kang masyadong hayok na hayok. hayok na hayok, halatang jowang-jowa ka na Yes. kay Sarah, Mm. okay? Respetuhin mo yung pagkakaroon pa rin niya ng pagkakagaling pa lang niya sa isang relationship. Yes. Respetuhin mo yung pagiging broken-hearted niya. Tinitake advantage ka man niya in a way na, alam mo yun, oo, yung panakip butas side, pero wag mo rin gantihan ng pagtitake advantage na, okay, eto, magugustuhan na ako nito, o kaya may karapatan na akong ligawan to, kasi, alam mo yun, sinasama-samahan ako. Huwag kang mag-feeling ng ganon, okay? Yeah. Dahil hindi Pero porket Bea, alam mo sumasama ba? si Sarah, Mm. Alam mo ba, malaking bagay. I don't know if you'd agree with me, from a woman's perspective. Malaking bagay kapag ka ang lalaki ay pinagkakatiwalaan ng babae. oo, 'Di ba? Yung very, ikaw very yung pinili niya na makaukausap, 'di ba? Oo. Ano 'yan eh. I don't think gusto ko lang niyang kausap because ang tao actually, ang tao lalo na nga mga babae, hindi yan basta-basta makikipag-usap sa opposite gender. Okay? Kapag ka wala siyang tiwala o hindi siya feeling safe, hindi siya Mm-mm. secured Oo. doon sa taong iyon, at yun Oo. ka. Yun ka, Oo. Isko, 'di ba? Napo-provide Kaya mo sa nga. kanya yung security, yung anong tawag mo diyan, yung trust, 'di ba? Na-establish mo yun. Kaya medyo Kaya nga. chill. Oo, kaya nga, wag kang magmukhang ginagawa mo yan para lang jowain ka niya. Okay? Yan. Kasi mararamdaman din namin mga babae kapag ka ginagawa mo lang yan dahil nag-aantay ka ng kapalit mula sa amin. Yung matamis naming oo o kaya yung pagbibigyan ka namin sa kung anong gusto mong gawin sa amin. Alam mo yon? Wag ka rin ganun. Kaya nga, compose yourself, kumalma ka lang, and maintain the respect. Yes, you can be close, pero alam mo Yun. yun, may boundaries pa din. Panatilihin mo yung friendship. And then, para malinaw din kay Sarah na nandyan ka as a friend para hindi rin ma-pressure si Sarah na, teka lang, ito ba, hindi binibigyan ba niya to ng masamang kahulugan o wala, inosente lang tong interaction namin na to. Yes. Alam mo Kapag ka may yun? mali siya sa Bea, kapag ka may mali siya dun sa mga ginagawa mo, parang ew, parang ano ba? Gusto ko, alam ko ganyan sa mga babae, parang ano ba, kinakausap kita, we're talking about my ex, naglalabas ako ng tapos pinapasok mo naman ng pinapasok yung sarili mo. Alam mo ako, hindi ako ganyan sa babae. Alam mo ako, ba't may dala ka pang bulaklak? Ay hindi, ito nadaanan, nadampot ko lang sa'yo na. Yan, yung mga ganyan, mga style. At Wag saka mo yung na. sige, lilibre kita, tapos sabay may setup dinner date, like, ay ano to? Ano to? Tapos may pa-violin, whatever, alam mo yon? Ano to? Ang kailangan ko, kaibigan, tropa, ganyan-ganyan, tapos biglang ligaw ka na kaagad. Wag gayon, Isko, okay? Kaya kung gusto mo na makita ka ni Sarah, hindi lang bilang panakipbutas, kung gusto mo makita yung tunay na ikaw, yung kabaitan mo na meron ka, be a friend to her. Not a, ang tawag dito, not a parang Suitor. kaabang. Oo, not a suitor, but a friend. Okay? Let's start there, Isko. Huwag mo muna isipin yung future. Isipin mo muna yung present. Doon ka muna. And then saka mo i-gauge kung saan na papunta, anong nararamdaman ni Sarah, ganyan-ganyan. Pero hanggang doon lang muna, okay? Hanggang doon lang muna tayo, Isko. Correct. Ako, tingin ko yun ng mga payo, no? That's the safest para sa iyo rin, Isko, hindi lang rin para kay Sarah. Kasi sabi nga dito, no? Sabi ni Gail, vulnerable pa si Sarah. Kaya wag munang bantay sa lakay, Isko. Hayaan mo muna siya makaget over. Ayan, befriend her. Okay? Sabi ni Gail, which is tama lang naman yun. Kasi kapag, given, halimbawa, in-offer mo yung sarili mo, kumagat si Sarah.
'Di ba? O sige, jowa na kita. Eh, hindi pa nga siya nakakalampas dun sa ex niya. Gusto mo True. ba na mag-jowa na kayo tapos ang pinag-uusapan nyo pa rin yung ex niya, yung sama ng loob niya sa ex niya, yung ano, hindi pa siya naka-move on? Ayoko ng ganun, Bea. Kasi mag-i-start na ron yung pagkasira naman din agad ng relationship nyo. Ay, syempre, ihirit ka. Ako na boyfriend mo, ba't siya pa rin yung pinag-uusapan natin? Ba't siya pa rin ang tila bida dyan sa mga kwento mo? Nandito na ako, oh. Ayun, oh, nagpabango ko, mahal yan, oh. Bench 8 yan. At syempre, yung Atlantis minsan ang gamit ko. Brought to you by Bench. Aficionado Yeah. yung magkanga. Oh, may aficionado pa. Kita nyo naman. Uy pa ba yun? Sabi ni Seryo, wag mo muna ipilit na maging jowa ka niyan dahil baka sa huli, ikaw lang din ang sisisihan niya dahil naging makulit ka. Tama si Popoy na magkaibigan muna kayo. Baka sakaling si Sarah pa mismo ang magtapat na nahuhulog na sa'yo. Correct, Ching. Sabi niya, asan na yun? Sabi ni, nawala. Diyan sa YouTube, ayan yung basahin mo yung kay Joyce Bulos. Feeling ko maganda yung ano yung Sabi sasabihin niya, nito. English kasi. Medyo. Wait, just a reminder lang ha, sabi ni Joyce Bulos, keep your expectations realistic and don't expect na you can make up for the loopholes of her previous partner. Ay, yung mga Correct. ganyan. Yung feeling mo, yung pagkukulang ng lalaki yun, ako magpupuno, ganyan, hindi po, magkaibang tao pa rin po kayo. Yes. Gusto ko yun, Bea. No? O yan napatunayan na natin kasi magkaiba talaga kayo. You are not competing anymore. 'Di ba? You're compete dahil kung ganun ay ito hindi niya na ibigay sa iyo, sige ibibigay ko sa iyo. Siguro in general kung time yung kinulang sa kanila, yung Time pwede. yung pagiging affectionate ganyan. But the whole package iba rin kasi. Iba rin yung may offer mo doon sa isang tao na umalis na sa buhay niya. Oo. Okay? Iba yung may offer mo. Iba ang ugali mo. Iba ang kinalakihan mo. Iba ang toothpaste mo. Siguro. Ayan, iba ang datingan mo. Deodorant, lalo na. Deodorant. Oo, nahatid naman sa atin ng Axe. Bakit Axe? Ay mo Old Spice. Old Spice. Okay, pwede rin. Diba? Oo. Ayan. Kasi pag ginawa mo yon isko, magiging magiging shadow ka lang ng ex niya. Oo, Diba? Parang ikaw lang rin yun. Parang improved version, pero makikita niya, improved version nga siya ng ex ko, pero basically siya pa rin yun. Magkaiba lang ng pangalan. At medyo, syempre, dahil hindi natural sa'yo, trying hard ka. Yan. Trying hard ka to be this guy that you're not. Okay? Si KD Lasaga, sabi niya, masakit maging panakipbutas, lalo na kung ang pagmamahal sa'yo ay hindi buo. Madalas yan nangyayari sa mga broken-hearted. Nagkakaroon ng second emotion na biglang nabaling sa iba ang feelings na panandalian lang. Okay. Oo. Diba? Thank you, Katie. Ano yan? Teka, hanap ako dito. Sabi Samantala ni Kevin Sinuyo. Ay, ano yan? ito lang padaanin lang natin kasi sabi ni Renny Boy, sana raw may tumambay, sana all may tumatambay sa sa tindahan niya. May tindahan Nabasa ka mo ba, ba? Renny Boy? Oo, may Nasaan tindahan ba? to eh. Tindahan ng ano? Nasa tindahan Ay, yan si importante Renny si Boy. Sarah. Nakalimutan yata niya. Ayan sabi niya, kailan din kaya may tatambay sa store namin? Sabi ni Renny Boy. Sana nabasa to ni nung kanyang jowa. Nakalimutan niya. Saan? Ayun, nabasa nga. Screenshot. Nag-aabang ka talaga ha, sabi ni Donna May. Nag-aabang ka talaga, Si nagtatambay. Renny Boy, nakalimot na may jowa. At nakalimutan ang jowa, active din sa comment section. Naku, Yan, Renny Boy. Minsan Renny ka na nga Boy. lang. Ay, naku, Renny Boy. Kahit kailan talaga, Renny Boy. Hindi Si ka. Ace Membrebe, sabi niya, basta Kuya Isko, wag mo isusumbat kay ate girl kung ano mang effort ang ginawa mo. Basta do not expect in return. Sa true. Ay, oo, Yun yung totoo yan. nakaka-nervous. Mahalaga. Okay, mahalaga anuman yung maging decision in the future ni Sarah. 'Di ba? At sa mga katulad ni Isko na for now, you are a shoulder to cry on dahil ang tingin sa inyo ay kaibigan ng isang broken-hearted lady or woman.
'Diba? Wag nyo namang isusumbat kung sakaling hindi napagustuhan yung gusto nyong mangyari, hindi kayo napagbigyan. 'Diba? Na makapanligaw na naman. Wag naman yung, grabe, sinamahan nga kita nung ganito ka, nung ganyan. Alam niyo yung But, unang-una, ang pangit sa lalaki yung masyadong madaldal at nanunumbat. Okay? Yeah. Hindi maganda sa lalaki yung what is given is given. Okay? Dahil gusto natin yung ginagawa, reminder lang dahil gusto natin yung ginagawa natin noon ay comfort yung taong isang broken-hearted. Di ba wala tayong pinagkaiba sa mga nurse na inaalagaan natin, not for the sweldo dito sa Pilipinas, lalo na. Talagan, ang mga nurses natin dito nag-aano for the sweldo? No. 'Di ba? Ang baba-baba ng pasahod dito, pero ginagawa na lang nila 'yon dahil it's their passion. 'Di ba? 'Yun yung sinumpaan nilang tungkulin, ganyan. Ganon din tayo. Nagko-comfort tayo not for the payback. 'Di ba? Hindi para doon sa babalik sa atin dahil gusto natin yung company also. 'Di ba? Gusto natin na makasama nga yung taong 'yun, pero para isumbat sa kanya in the end dahil hindi ikaw ang pinili niya na manligaw o kaya ay maging jowa in the future, teka lang, hindi maganda yon. Okay? Sana yung ginagawa mo ngayon, Isko, ay bukal sa puso mo. Tanggapin o hindi ka niya bigyan ng pangalawang pagkakataon na makapanligaw, it's fine. You're still friends. Ganon. Ganon lang kasimple yun, Isko. Sabi ni ay nako, Mark Louis Espiritu, babasahin ko sana yung comment mo, wag na lang. May pa-joke din si Mark Louis Espiritu. Nakakaloka. Ayun, yung kay Kevin Binuya. Ang chika ni Kevin Binuya. Kung masaya ka, manatili ka. Pero kung masakit na, isuko mo na. Hey, Kevin Binuya. May pa-quotable quote. Yan. Saan pa? Okay na ako dito sa comment section. Yeah, ito. Hindi ko lang mabasa at parang Japanese, Chinese character Korean. yung Si Korean na naman. Korean character. Oo. Paki-translate mga Bea. Pero hindi, sige, basahin na rin natin. Thank you for the effort. Sabi niya, sa pagtulong-tulong mo kay Sarah, dapat nilinaw mo yung support na binigay mo nung kailangan ka. Kung ito ba ay pity as a friend o love bilang nagmamahal sa kanya. Tungkol doon sa tanong mo kung itutuloy mo pa ba, ano ba ang gusto mong ituloy? Yung pagiging shoulder to cry on kapag kakailangan ka? Kung gusto mong magpaka-Superman na nandyan lagi pag kailangan niya, go on. Ang mali kasi sa'yo, hindi mo nilinaw sa kanya yung support na ibinibigay mo sa kanya. Wag mong bigyan ng ibang meaning yung pagtulong mo. Asan na yung self-esteem mo? Ikaw mismo nakakaalam kung anong klaseng pakikitungo ang naibibigay na ni Sarah sa'yo ngayon. Be grateful at respectful sa kung anong kind of relationship as a friend na meron ka ngayon. Baka lumagpak ka sa pangalawang pagkakataon, maubos naman ang self-esteem mo. Ayan, pero ito sa kapamilya, thank you for the effort, pero yan nga yung sinasabi natin. Siguraduhin mo na yung ibinibigay mo, you don't even have to ask Sarah. 'Di ba na, ito, tutulong ako sa'yo kasi investment ko to para sa panliligaw ko for the second time around. No, we don't have that right para sa atin, sa sarili natin tanungin, sa sarili natin, pasagutin mo yung sarili mo, ginagawa ko ba to ng bukal sa loob ko? Dahil kung hindi, at gusto kong gawin to na mapagbibigyan niya ako manligaw sa kanya, which is mukhang hindi pa rin, wag na. Wag mo na lang gawin. Kung manunumbat ka na lang rin, wag ka na lang magpaka-shoulder to cry on. Yun lang yun. Yun lang yun. At yung Aris. kanina pala, si Aris daw yun. Tama ba? Ikaw ba si Aris? Oo. Thank you for your comment. Saan pa po? Ay, meron ka pa ba? Yeah, marami pa rito pero bahala ka na, Isko. Palakpakan din natin ang mga umeffort na ating mga kapamilya. Ayan, sa pagbibigay ng payo sa'yo para malinawan ka sa kung ano ba ang mga susunod mo pang maging hakbang. Pero ako talaga, 'di ba, sabi ko nga kanina, every obstacle ay pwede mong i-turn into an opportunity, 'di ba? Para ma-showcase mo ulit kung
makakapanligaw ka, ganyan, o more than friends yung maibibigay nyo. Ito sabi ni Tita Tess Estrella, gaya nyo, Uy, DJs, na dahil sa pagmamahal ninyo sa work at company, nandyan pa rin kayo, Tita Tess. Oo. No? Ganun na, papaiyak pa naman, Tita Tess Estrella. Kasama namin sa ABS-CBN yan, ma'am. Yung mga contact nga pala natin dati sa, yung mga commercials. Sige, pasukan ng pasukan dito sa Dear MOR, no? Tita Tess, alam mo na. Halika na. Ay, nako, oras na nga po natin. 10 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon, mga kapamilya. Nakasama niyo po kami. Bukas ulitin natin ang pagsasama-samang ito, no? Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. Gorgeous B, Bea Bells. At syempre, lagi natin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit anong mangyari, mga family, stay in love and stay happy. See you tomorrow.